Ang ating bida na palautob ay malipogi, malakas, hindi nonchalant na si Zhou Yifan, isang Demon Emperor na nakatira sa Holy Land. Nakakuha siya ng isang makapangyarihang aklat, ang Book of Nine Secrets na isinulat ng Ancient Devil King. Ang Devil King ang pinakamakapangyarihang emperor sa kontinente at ang kanyang kaalaman at karunungan ay naipasa sa aklat na ito. Gamit ang aklat na ito, ang tagapagmana ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan mula sa langit at lupa. Ginagawang pinakamakapangyarihan sa Holy Land. Dahil napakahalaga ng aklat na ito, nais ng lahat sa Holy Land na mapasa kamay ito. Kung kaya't noong kumalat ang balita na si Zhou Fan ay nakakuha ng aklat at lahat ng ekspertong martial artist ay nagsimula ng hanapin ang Magic Emperor. Habang nakaupo si Zhou Fan sa kanyang trono, pumasok ang kanyang alagad na si Zhao Cheng at sinabi na ang kanilang mga mountain troop ay nabiktima at pinatay. Iniulat din niya na maaaring dumating ang 7 emperor anumang oras para kunin ang sinaunang aklat. Pinayuhan naman ni Zhou Fan si Zhao Cheng na huwag itong magpanik. Yamang may tiwala siyang kaya niyang talunin ang mga ito ng mag-isa kahit pa silang lahat ay magsama-sama. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung paano natalo ang lahat ng kanyang mga tauhan ng ganun na lang. Lumabas ang Magic Emperor mula sa templo at nakita niya ang maraming martial artist na handang patayin siya at kunin ang aklat mula sa kanya. Tinignan ni Zhou Fan ang mga ito ng may pagkadiri at tinawag na mga insekto ang mga ito. Agad niyang inatake ang mga martial artist at pinagputol-putol niya ang mga katawan nito gamit ang kanyang mabilis na atake. Si Zhou Fan ay tumawa dahil walang magawa sa kanya ang mga insekto na ito. Bigla narinig ng Magic Emperor ang isang tinig na nagpapahayag na hindi siya patatawarin ang mga ito nagmumula sa kanyang itaas. Ito ay ang tinig ng 7 emperors na kakadating lamang sa eksena. Si Zhou Fan naman ay napuno ng panonik at agad na lumipad sa itaas kasama ang kanyang tauhan na si Zhao Cheng dahil sa wakas ay dumating na ang kanyang mga kalaban, ang 7 emperors. Sinabi naman ng Emperor of Sword kay Zhou Yifan na ibigay niya ang aklat sa kanila kung gusto niyang iligtas ang kanyang buhay. Tinanggihan ito ni Zhou Yifan at sinabi na siya ang leader ng 8 royals na kinikilala sa kanilang sanctuary. Tumawa si Zhou Fan at sinabihan ng 7 emperors na kayang-kaya niyang talunin silang lahat dahil siya ang pinakamalakas na tao sa Holy Land. Sinabi naman ng Sword Emperor kay Zhou Fan na siya ngayon ang kaaway ng buong Holy Land. Kaya't sa tinimba niya ay walang emperor na mas malakas pa sa kanya dito, kaya't walang silbi ang kanyang paglaban sa kanila. Tumawag naman ng pansin ang isa sa mga emperors at nagpahayag na ang aklat na hawak ni Zhou Yifan ay isang relic ng Ancient Emperor. Kaya't nararapat lang na ibigay niya ito sa kanila. Inirekomenda naman ni Zhao Cheng na sumuko na sila dahil ang kanilang kausap ay ang pinakamalakas na emperor sa Holy Land. Tumawa naman si Zhou Fan dito at sinabi na kahit kaaway siya ng buong Holy Land, kayang-kaya pa rin niyang talunin ang lahat. Bigla nagulat si Zhou Fan nang bigla siyang sinaksak mula sa likod ng kanyang alagad. Tumawa naman si Zhao Cheng at kanyang sinabi na dapat ay sumuko na ang kanyang master dahil oras na niyang mamatay. Nagulat si Zhou Fan sa ginawa ng kanyang alagad at kanyang sinabi na sa tingin niya si Zhao Cheng ang taong nagsiwalat ng impormasyon tungkol sa aklat at ang pumatay sa kanyang mountain troops. Tumawa naman ang mga 7 emperor dahil sa nangyayari habang si Zhou Yifan naman ay nagtanong sa kanyang alagad kung bakit siya nito pinagtaksilan. Kahit na siya ang nagturo sa kanya mula sa pagkabata niya. Sinagot naman siya ni Zhao Cheng na ang dahilan ay ang hindi pagpayag ni Zhou Yifan na mabasa niya ang aklat. At ang malala pa ay parang tinutuling pa siya ni Zhou Yifan na mukhang magnanakaw. Ang Magic Emperor ay napuno ng galit at ito ay napatanong na ginawa lang ba ito ni Zhao Cheng dahil sa ganito kababaw na dahilan. Si Zhao Cheng ay inalisang nakasaksak niyang espada sa katawan ni Zhou Fan at siya ay nagpahayag na sabihin na ni Zhou Fan ang gusto niyang sabihin sa kanya. Ngunit ngayon ay siguradong hindi na siya makakaligtas sa kamatayan nito. Si Zhou Fan ay napaisip na ito mismo ang rason kung bakit hindi niya mapagkakatiwalaan ang kanyang alagad tungkol sa aklat dahil para itong halimaw na walang tiwala sa lahat ng tao sa mundo. Si Zhou Fan ay tumawa ng malakas at siya ay nagpahayag na para walang makakuha ng aklat na ito ay sisirain niya ito kasama ng kanyang katawan. Napansin naman ang 7 Emperor at ni Zhao Cheng na nais mag-self-destruct ni Zhou Fan, ngunit sila ay wala nang magawa. Isang malakas na ilaw naman ang lumiwanag dahil sa ginawa ni Zhou Yifan. Matapos mag-self-destruct ni Zhou Yifan ng kanyang katawan, ang kanyang kamalayan ay naglakbay sa isang malalim na kabubatan. Hanggang ang kamalayan na ito ang takot at ito ay nagtanong kung ano ang ginagawa ni Zhou Yifan. Napansin din ng lalaki ang kakaibang kilos ni Zhou Yifan, kaya siya ay napasigaw na hindi ito ang Zhou Fan na kilala niya. Si Zhou Fan naman ay tumawa at kanyang sinabi na tama ang lalaki. Hindi nga siya si Zhou Fan kundi ang Magic Emperor ng Holy Land, si Zhou Yifan. Si Zhou Fan ay agad na ginamit ang teknik na Drain Touch sa lalaki. Ang teknik na ito ay isa sa mga natutunan niya sa The Book of the Secrets. Lumipas ang
gabi at si Zhu Yifan ay natapos ng maabsorb ang lakas na kanyang nahigop mula sa lalaki. Naisip din ni Zhu Fan na ang Drain Touch na teknike na ginamit niya ay talagang napakalakas dahil may kakayahan nito na kunin ang kaluluwa at lakas ng biktima. Ngunit ang problema lamang niya ay kailangan niyang maglaan ng oras para tuluyang maabsorb ang lakas na ito para walang rejection na mangyari mula sa kaluluan ng biktima nito. Si Zhu Fan ay agad na kinuha ang suot na damit ng lalaki at kanyang sinabi na bago siya umalis, susubukan niya muna kung gaano kalakas ang katawan niyang ito. Si Zhu Fan ay nagsagawa ng isang malakas na atake ng kidlat papunta sa malaking bato sa kanyang harapan. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at nagdulot ito ng pagkawasak ng malaking bato. Ang mga usok mula sa pagsabog ay kumalat sa paligid at si Zhu Fan ay tumawa dahil sa naging epekto ng kanyang atake. Si Zhu Fan ay napuno ng determinasyon at kanyang sinabi na maghintay lamang ang 7 emperor at si Zhao Cheng dahil sisiguraduhin niyang maghihiganti siya sa mga ito. Dagdag pa ni Zhu Fan na kapag nakabalik na siya sa Holy Land, ito na din ang magiging katapusan ng mga ito. Si Zhu Fan ay nagsimulang umalis at naisip niya na ang katawan na ito ay naayos na niya at sa kasalukuyan nito ay may lakas ng isang 5th layer martial artist. Naisip din niya na ang katawan na ito ay mahina at sa tingin niya ay matatagalan pa bago niya maibalik ang dati niyang lakas. Bigla siya ay napahinto nang marinig niya ang inay sa ibaba niya. Siya ay agad na nagtago sa puno at napansin na may mga tao sa ibaba. Ang mga taong ito ay ang Yang Miss ng Luo family at ang guardian nito na si Pang Yu. Ang mga humahabol naman sa kanila ay ang mga tauhan ng kanilang kasalukuyang head servant ng Luo family si Sun Jiajia na miyembro din ng kanilang kaibigang pamilya ang Sun family. Ang Yang Miss naman ng Luo clan na si Luo Yunchang ay nagpahayag na hindi nila ibibigay ang Hailong Zhang dahil ito ang spirit martial arts ng kanilang Luo family. Dagdag pa ni Luo Yunchang na hindi nila ito ibibigay kahit pa sila ay mamatay. Ang Young Master naman ng Luo clan na si Luo Yunhai ay nagpahayag na huwag siyang pigilan ang kanyang kapatid dahil papatayin niya ang mga taong taksil na ito. Habang pinapanood ang nangyayari, si Zhu Fan ay napagtanto na kaya pala nahihirapan ang Luo family dahil ang kalaban nila ay mga mountain bandit. Bigla si Zhu Fan ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso nang hindi niya alam ang dahilan. Kaya siya ay nagpasya na lang na umalis papalayo dito. Ang Magic Heart para sa mga practitioner ay kapareho ng kung sila ay na-expose sa magic. Ito ay katulad ng isang sumpa. Hindi maaaring malayang makagalaw ang mga ito ayon sa kanilang mga puso. Kung sila ay hindi susundin ang sinasabi ng kanilang puso, sila ay mamamatay. Si Zhu Fan ay nagdesisyon na tingnan ng alaala ng may-ari ng katawan na ito para malaman niya kung may sumpa ito ng Magic Heart. Nalaman ni Zhu Fan na ang may-ari ng katawan na ito ay palaging pinagtatanggol ng kanilang miss noong ito ay bata at ito ay nanumpad din na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanilang miss sa panganib. At sa kalaunan, noong umatake na ang mga taksil na tauhan ng Sun family, isa siya sa mga namatay sa pagprotekta sa kanilang Yang. Ang malala pa, bago ito mawalan ng buhay ay nangako ito sa kanyang puso na poprotektahan niya pa din ito. Si Zhu Fan naman ay napuno ng galit dahil napagtanto niya na kung babaliwalain niya ang sumpa ay ikakamatay niya ito. Mas napuno ng pagkainis ang mukha ni Zhu Fan dahil kahit siya ang Magic Emperor ng Holy Land, ang pinakamalakas ay hindi pa rin niya magawang iwasan na maging alipin ang sumpa. Dahil sa galit, si Zhu Fan ay sinuntok ng malakas ang puno sa kanyang harapan at siya ay napamura sa galit. Sumigaw naman ang isa sa mga tauhan ni Sun Jiajia at ito ay nagtanong kung sino ang nandoon. Ang Young Miss naman ng Luo clan ay nagtanong sa kanyang bodyguard kung kasama ba nila ang taong nagtatago sa gubat. Sinabihan naman siya ng kanyang bodyguard na sa tingin niya ay hindi dahil kung tauhan nila ito ay tiyak na kanina pa tumulong ang mga ito. Si Zhu Fan naman ay lumabas mula sa gubat at agad niyang tinanong ang kanilang Young Miss kung bakit hindi niya maaaring ibigay ang spiritual martial arts na hinihingi ng kanilang kalaban. Dagdag pa ni Zhu Fan na ayaw niyang mamatay ang kanilang Young Miss dahil lang dito at ito ay magiging malaking kawalan din para sa kanilang clan. Si Luo Yunchang naman ay nagulat nang makita niya si Zhu Fan na nakita niyang namatay ay buhay pa pala. Si Zhu Fan ay agad naman na nagsabi na sa tulong ng isang himala siya ay buhay pa. Ang mga tauhan naman ni Sun Jiajia ay tumawa dahil ang mahinang katulong lang pala ng Luo clan ang dumating. Si Zhu Fan naman ay naging seryoso at kanyang naisip na ang pinakamahinang martial artist sa kalaban nila ay nasa antas ng 6th layer at ang antas ng tiyama ni Sangia ay mas malakas pa sa kanila. Kaya sa tingin ni Zhu Fan, sa kasalukuyang lakas niyang ito ay magiging battle of life and death para sa kanya. Si Pang Tongling naman ay napabuntong hininda na lang dahil sa walang kwentang pinagsasabi ni Zhu Fan. Ang isang katulong naman ng kanilang pamilya ay nagsabi na sa tingin niya ay sinasabi lang ito ni Zhu Fan dahil ito ay natatakot. Si Zhu Fan ay sinabihan ng kanilang Young Miss na sila ay nasa panganib na sitwasyon, kaya bakit pa nila kailangang ibuwis ang kanilang buhay para lang protektahan nito.
Si Lulu Yunchang ay mas lalong naiinis dahil sa mga sinasabi ni Zufan, kaya agad niya itong inutusan na tumahimik at umalis na lang ito. Si Son Jiajia naman ay pinuri ang kabaitang pinapakita ni Lulu Yunchang dahil kahit nasa mapanganib na sila na sitwasyon ay nagawa pa din itong sagipin ang buhay ng kanilang slave na si Zufan. Si Lulu Yunchang ay nagtanong kung pwede bang pakawalan na lang ni Son Zufan at huwag itong patayin. Tumawa naman si Son at kanyang sinabi na hindi niya maaaring gawin ito. Kaya agad niyang inutusan si Wali na unahin niyang patayin si Zufan. Si Wali ay agad na umatake habang si Zufan ay tahimik lang na nag-isip na ang antas ng Wali na ito ay nasa 7 layer kaya kailangan niya itong talunin gamit ang mabilis na atake. Si Wali ay agad na itinaas ang kanyang sandata habang ito ay tumatawa. Sinabihan din ni Wali si Zufan na katapusan na niya ito. Si Zufan naman ay bumiti at agad niyang binago ang posisyon ng kanyang paa. Sa isang mabilis na galaw, matagumpay na nahawakan ni Zufan ang kamay ni Kikoy hanggang sa mabitawan nito ang hawak niyang espada. Agad naman na sinalo ni Zufan ang espada at ang kanyang ginamit ito para atakihin ang kalaban. Nagulat naman si Wali nang makita niya na ang kanyang malaking katawan ay naputol lang ng mahinang katulong. Ikinagulat naman ito ni Lulu Yunchang pati na ng mga kalaban. Si Zufan ay agad na tumakbo papalayo sa katawan ng kalaban at kanyang naisip na kailangan niyang umalis na sa lugar na ito. Napansin naman ni Zufan ang lokasyon ni Lulu Yunchang at agad niya itong pinuntahan. Nagulat naman ang magkapatid nang makita nila na si Zufan ay papunta sa kanilang direksyon. Si Zufan naman ay naisip na ang kailangan niyang gawin na yon ay siguraduhin ang kaligtasan ng dalawang ito. Si Pang Yu naman ay nagulat sa ginawa ni Zufan. Ang mga kalaban naman ay sumigaw na dapat nilang habulin agad sila Zufan bago pa ito makalayo sa gubat. Ginamit naman ni Pang Yu na pagkakataon para harangan ang paghabol ng mga kalaban sa kanilang Yaong Miss kaya agad niyang inutusan ang kanyang kasamahan na maghanda sa laban. Si Son Jiajia naman ay napuno ng pagkainis dahil nasira ng katulong lamang ang kanyang mga plano. Kaya ipinangako niya na hindi niya papatakasin ang mga ito. Dagdag pa niya na kapag nahuli niya si Zufan ay papahirapan niya ito hanggang sa mamatay ito. Lumipas ang ilang oras na pagtakbo. Si Zufan ay walang tigil na naririnig ang pang-insulto ng kanilang Yaong Miss dahil gusto nitong balikan ang kanilang mga kasamahan para iligtas. Ang kapatid naman ni Lulu Yunchang na si Yun ay nagpahayag din na bitawan siya ni Zufan. Si Zufan ay napuno na sa inday ng kanyang Yaong Miss kaya ibinato niya ito sa ilalim ng puno. Si Lulu Yunchang ay agad na inutusan si Zufan na kailangan nilang bumalik doon dahil hindi nila pwedeng iwan na lang ang kanilang mga bantay ng ganoon na lang. Sinabi naman ni Zufan na kung gustong bumalik ni Lulu Yunchang doon ay malaya siyang umalis. Tinignan ni Zufan ang kanilang Yaong Miss at tinanong niya ito kung makakaya niya bang matalo ang mga kalaban kung sakaling makabalik siya doon. Si Zufan ay naglakad at kanyang sinabihan si Lulu Yunchang na umalis na ito kung gusto na niyang mamatay agad. Dagdag pa ni Zufan na wala sila ngayong magagawa dahil ang mga kalaban ang naghahanap sa kanila. Si Lu Yunhai naman ay agad na pinagalitan si Zufan at kanyang sinabihan nito kung kailan pa natuto si Zufan na sumagot sa kanyang master. Dagdag pa ng batang makulit na bitawan siya nito dahil sasamahan niya ang kanyang kapatid na bumalik doon. Si Zufan naman ay napuno ng pagkainis at kanyang sinabihan ang makulat na bata na papalo niya ang puwet nito kung hindi ito tatahimik. Si Lu Yunhai naman ay agad na sinabi na subukan lang ito ni Zufan kung makakaya niya. Si Zufan naman ay agad na tumawa habang si Lu Yunhai ay parang gusto nang bawiin ang kanyang sinabi. At mga idol, tulad niya ng inaasahan nyo, siya ay pinalo ni Zufan. Yan makulat kasi si Lulu Yunchang naman ay agad na pinagalitan si Zufan dahil sa pagpalo nito sa puwet ng kapatid niya. Si Zufan naman ay agad na sinabi na maliit na parusa lang ito kaysa naman namamatay ang kanilang Yaong Master sa kamay ng mga kalaban. Tinanong din ni Zufan kung may alam bang lugar si Lulu Yunchang na pwede nilang pagtaguan. Si Yunchang ay hindi na nakasagot sa sinabi ni Zufan at kanyang sinabi na may isang malabo na kabubatan sa kanlurang bahagi ng Blackwind Mountain na kahit ang mga mountain bandits ay hindi alam ang lugar na ito. Si Zufan naman ay natuwa at kanyang sinabi na pupunta sila doon. Si Zufan ay inutusan din si Lulu Yunchang na hawakan ito ang kapatid niya habang naglalakad sila. Si Lulu Yunchang naman ay namula at kanyang sinabi na hintayin lang ni Zufan na makawala sila sa sitwasyon na ito dahil paparusahan niya ito. Ang tatlo ay nakarating na sa paanan ng Misty Forest at si Lulu Yunchang ay nagpahayag na ang mga usok sa bundok na ito ay matagal nang nandito. Kaya ang mga tao ay nahihirapan na lumabas at pumasok sa parte ng bundok na ito. Si Lulu Yunchang ay nagpahayag din na ang kanilang ama at ang pinuno ng Blackwind Mountain na mga bandit ay magkapareho lang ang lakas. Ngunit sila ay nagulat nang biglang
atakihin ng mga bandits na ito. Si Zhu Fan naman ay hindi pinansin ng sinabi ni Luo Yunqiang bagkus ay sinabi niya na ang lugar na ito ay magiging maganda para sa plano niya. Si Luo Yunqiang ay agad namang sinabihan si Zhu Fan na isama nito ang kapatid niya sa loob para tumakas habang kukunin naman niya ang atensyon ng mga kalaban. Tinanggihan naman ito agad ni Zhu Fan kaya napatanong na lang si Luo Yunqiang kung bakit. Si Zhu Fan naman ay nagpahayag na hindi niya alam ang daan ng bundok na ito. Kaya kung hindi sasama si Luo Yunqiang ay hindi niya isasama ang kapatid nito. Dagdag pa ni Zhu Fan nang kung susubukan namang tumakas ni Yunqiang ay papatayin niya agad ang kapatid nito. Napasigaw naman sa galit si Luo Yunqiang dahil sa pinagsasabi ng kanilang katulong. Si Zhu Fan ay nagpahayag na kung papayagan niyang umalis si Luo Yunqiang ay ikakamatay niya lang agad ito. Kaya mas mabuti pa na pahalagahan nito ang buhay niya na siyang niligtas ng maraming tao. Si Zhu Fan ay naglakad at kanyang sinabi na ganun kahalaga ang buhay niya na libo-libong mga tao ang namatay dahil dito. Si Zhu Fan ay naging seryoso at sinabi niya na mas maganda na dito nila wasakin ang mga kalaban. Si Luo Yunqiang naman ay hindi makapagsalita dahil sa sinabi ni Zhu Fan. Bigla ang magkapatid ay sumigaw kung nababaliw na ba si Zhu Fan dahil akala nito ay madali lang nila matatalo ang mga kalaban ng mag-isa. Dagdag pa nila na ang chief power ni Sun Jia ay mas malaki pa sa inaakala nito kaya imposible itong mangyari. Si Zhu Fan naman ay hindi sumagot at ito ay nagpatuloy lang sa paglalakad niya. Si Luo Yunqiang ay sumigaw na kahit nakasing lakas pa ni Zhu Fan si Pang Tongling ay hindi pa rin niya kakayanin ang mga kalaban. Kaya si Luo Yunqiang ay nagtanong kung ano ang gagawin ni Zhu Fan sa mga ito. Si Zhu Fan naman ay tumawa at kanyang sinabi na ang mga basura na kalaban ay hindi mananalo sa kanya. Si Zhu Fan ay tumalikod at sinabi niya na pwede din namang sumuko na lang sila tulad ng sinabi niya kanina. Si Zhu Fan ay itinaas ang kanyang kamay at kanyang sinabi na habang wala pa ang mga kalaban ay ibigay na ni Luo Yunqiang ang spiritual stone sa kanya. Nagpahayag din si Zhu Fan na ang magiging kapalaran ng Daen ay nasa kamay ni Luo Yunqiang kaya tinanong niya ito kung lalaban ba siya para dito. Si Luo Yunqiang ay wala nang nagawa kaya agad niyang ibinigay ang singsing na naglalaman ng kayamanan ng kanilang pamilya. Agad naman itong sinalo ni Zhu Fan. Si Luo Yunqiang ay nagpahayag na kung nagsisinungaling lang si Zhu Fan sa kanya ay hindi niya ito papatawarin. Si Zhu Fan ay agad na pumasok sa loob ng gubat at kanyang sinabihan ang mga kapatid na maghintay na lang sila dito. Si Luo Yunhai naman ay napuno ng galit at kanyang sinabi na ang kanilang slave ay talagang nagiging arrogant na kaya dapat turuan ang leksyon ito ng kanyang kapatid. Si Luo Yunqiang ay hinawakan ng ulo ng kanyang kapatid at sinabihan niya ito na kahit si Zhu Fan ay hindi sila nirerespeto, ngunit tinutuluman pa din sila nito. Mas mabuti na ito kaysa mga taong nagpapanggap lang na mabait sa harapan nila pero mga kalaban pala. Si Zhu Fan ay nagpatuloy sa paglalakad niya at naisip niya na ang lugar na ito ay perpektong lokasyon para gawing natural na aray. Tumawa si Zhu Fan at sinabi niya na sayang lang dahil hindi ito alam ng mga tao. Ngunit na yon ay gagawin niya itong second mountain ng mga aray. Si Zhu Fan ay sumigaw na magbukas ang 9 remote ghost gates habang tinataas nito ang hawak niyang singsing. Si Zhu Fan ay napuno ng panonit nang makita niya na gumagana ang aray na binubuksan niya. Si Zhu Fan ay yumuko at biglang nag-activate ang aray sa buong paligid. Nagulat naman si Luo Yunqiang nang makita nito ang kakaibang kulay ng hamog na nabubuo sa gitna ng bundok. Ang mga usok ay biglang nawala at si Luo Yunqiang ay nagtaka dahil dito. Napansin naman niya na si Zhu Fan ay nakabalik na mula sa loob nito. Si Luo Yunqiang ay agad na nagtanong kung si Zhu Fan ba ang gumawa ng kanilang nakita. Si Zhu Fan ay agad na sinabihan si Luo Yunqiang na kumalma at inutusan niya ito na sundan siya dahil tuturuan niya ito kung paano gamitin ang aray na ginawa niya para mapatay ang mga kalaban. Si Luo Yunqiang naman ay nagulat at ito ay napatanong kung may paraan niya ba na matalo ang mga ito. Ang aray method na kayang gawin ni Zhu Fan ay mas mahalaga pa kaysa martial art ng mundong ito. Ang first level array na ginawa ni Zhu Fan ay ang tinatawag na Mystery of the Zhongmen Family. Ang feast array na ito ay nagtataglay ng maraming linji na hindi nila makakayang sukatin. Si Luo Yunqiang naman ay napaisip na si Zhu Fan ay alipin lamang ngunit alam nito kung paano gumawa ng isang array formation. Si Zhu Fan ay tiningnan si Luo Yunqiang at sinabihan niya ito na huwag siya dapat mag-alala dahil nalagyan na niya ito ng limit. Kaya ngayon ay tuturuan naman niya ito kung paano ito gamitin. Dagdag pa ni Zhu Fan na hihintay niya na lang na mamatay ang mga kalaban. Sa kabilang banda, ang isang tauhan ni Sun Jiajia ay nagpahayag na sa tingin niya ay pumasok sila Zhu Fan sa loob ng Foggy Forest. Si Pang Yu naman ay nagpahayag na mabuting patayin na lang siya ngayon ni Gia dahil kung hindi ay siya ang papatayin nito. Hindi naman nakapigil sa pagtawa si Sun Jiajia at sinabihan niya si Pang Yu na ang rason lamang kung bakit buhay pa ito dahil si Pang Yu lang ang may alam ng lugar na ito. Si Guanjia ay nagpahayag din na dapat mauna sa daan si Pang Yu at mamaya ay titingnan nila kung ililigtas ba siya ng kanilang yaong ina. Si Pang Tongling naman ay napuno ng galit at kanyang sinabi na huwag siyang gamitin ito bilang pain sa kanilang miss. Bigla ang dalawang tauhan ni Sun Jiajia ay sumigaw na may tao sa kanilang harapan. Ang mga ito ay nagulat nang makita
nila si Zufan na nakaupo sa ilalim ng puno. Si Zufan naman ay tumawa at kanyang sinabi na kanina pa siya naghihintay sa kanila dito. Si Son Jiajia naman ay tumawa at agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na hulihin si Zufan. Agad naman na umatake ang kanyang tauhan at ito ay sumigaw na papatayin niya si Zufan. Si Zufan naman ay nagtaas ng kanyang kamay at sinabi niya na ang dalawang tao na hinahanap nila ay nasa kanyang kamay. Agad naman nainig ito ni Son Jiajia at inutusan niya ang kanyang tauhan na tumigil sa pag-atake. Si Zufan naman ay tumawa lang dahil dito. Si San Juanjia ay naging seryoso at ito ay nagtanong kung totoo ba ang sinasabi ni Zufan. Si Zufan ay tumayo at kanyang sinabi na may deal siya na ibibigay sa kanya. Si Son Jiajia naman ay nagtanong kung anong klaseng deal ito. Si Zufan ay nagpahayag na ibibigay niya ang dalawang ito sa kanila. Ngunit ang kapalit nito ay ang magandang kinabukasan para sa kanya. Nagulat naman si Pang Yu dahil sa sinabi ni Zufan. Si Son Jiajia ay lumapit kay Zufan at tinanong siya kung tinalikuran na ba niya ang Luklan. Si Zufan naman ay nagtanong na siya ay curious din sa kung bakit nagtaksil si Son Jiajia sa Luklan. Napulo naman ang pagkainis si Son Jiajia at ito ay hindi sumagot. Si Zufan ay nagpahayag na sa ngayon ay wala ang Luklan dahil natalo na ito. Dagdag pa ni Zufan na hindi niya magagawang maibalik muli ang lakas ng Luklan gamit lang ang isang tao. Kaya ang ibigay ang buhay ng dalawa para sa kinabukasan niya ay natural lang para sa kanya. Si Zufan ay naglabas ng pulang lubid at kanyang sinabi na sa dulo ng lubid na ito ay makikita nilang katawan ng dalawang magkapatid. Ngunit ang lubid sa gitna ay maraming pasikot-sikot at siya lang ang may kakayahang daanan ito. Agad naman na ibinigay ni Zufan ang lubad kay Son Jia. Si Son Jiajia ay tinignan ng lubad at kanyang sinabi na ang paggamit ni Zufan ng pulang lubid ay magandang desisyon dahil mas mapapadali nito ang pag-track nito at ang pagbalik nito palabas sa Foggy Forest. Si Zufan naman ay tumawa dahil sa pantahan ng kalaban. Si Sunan Juanjia ay tumawa at kanyang sinabi na siya ay sumasang-ayon sa alok ni Zufan, kaya dapat ay hindi ito nagsisinungaling. Tumawa din si Zufan at kanyang sinabi na siya ay tapat na tao. Si Son Jiajia naman ay nagpahayag na hindi niya pinagkakatiwalaan si Zufan. Si Zufan naman ay sinagot nito na pareho lang sila. Ang dalawa ay tumawa na alang dahil pareho sila ng iniisip. Ang mga ito ay nagsimula ng maglakad papunta sa gitna ng Foggy Forest. At si Pang Yu naman ay walang sawang pinagmumura si Zufan dahil sa pagtataksil nito. Dagdag pa ni Pang Yu na isinusumpa niya si Zufan hanggang sa kamatayan niya. Si Zufan ay biglang tumigil kaya tinanong siya ni Son kung bakit ito tumigil. At tanong din si Son Jiajia kung ito na ba ang lugar. Si Zufan ay humiti at sinabihan niya si Son Jiajia na dinala niya ang mga ito dito dahil ito ang kanilang magiging libingan. Nang marinig ito, agad namang sumugod si Son Jiajia kay Zufan. Ngunit nang mahawakan na niya si Zufan, biglang naging kahoy ito. Si Son Jiajia ay agad na inutusan ng kanyang mga tauhan na maghanap ng daan pabalik. Ang kanyang kasamahan naman ay sumigaw na ang lubid na ibinigay ni Zufan ay naputol na at si Pang Tongling ay bigla ding nawala. Napulo naman ang pagkainis ang mukha ni Son Jiajia at ito ay napasuntok na lang sa lupa. Si Son Jiajia ay nagpahayag na niloko siya ni Zufan. Sinabi din niya na sa tingin ba ni Zufan na makukulong siya ng Foggy Forest na ito. Si Son Jiajia ay sumigaw dahil sa galit at kanyang sinabi na maghintay lang si Zufan dahil papatayin niya ito sa muli nilang pagkikita. Tumawa naman si Zufan at kanyang sinabi na hindi na sila muling magkikita pa. Napansin naman ni Son Jiajia na biglang naging pula ang kulay ng usok sa paligid. Kaya agad niyan sinigawan ang mga tauhan niya na manatiling alerto. Bigla napansin ni Son Jiajia na nawala ang kanyang mga kasamahan. Kaya siya ay napatanong kung nasaan na ang mga ito. Biglang napagtanto din ni Son Jiajia na ang bagay na ito ay isang array method. Sa kabilang banda, si Zufan naman ay agad na nakabalik sa lokasyon ni Luo Yunqiang. Kaya ang mga ito ay naghihintay na lang ng magiging resulta. Si Luo Yunqiang ay nagpahayag naman na nagawa na nila ang kanilang plano sa ngayon. Kaya ano na ang susunod nilang gagawin? Si Zufan naman ay agad na lumapit kay Luo Yunqiang at kanyang sinabi na tutulungan niya ito sa susunod nilang gagawin. Si Zufan ay agad na hinawakan si Luo Yunqiang at kanyang inutusan ito na huwag gumalaw. Nagpahayag din si Zhou Fan na sundan lang siya nito. Si Zufan ay agad na inilagay ang kamay ni Luo Yunqiang sa aray at si Luo Yunqiang naman ay nagulat nang maramdaman nito ang matinding kapangyarihan. Si Zufan ay tumawa at kanyang inutusan si Luo Yunqiang na oras na para patayin ang mga kalaban. Isang malakas na enerhiya naman ang lumabas sa aray at ang mga ito ay agad na lumipad papalapit sa mga kalaban. Nagulat naman ang mga tauhan ni Son Jiajia at ang mga ito ay napatanong kung hulto ba ang mga ito. Ang itim na enerhiya naman ay tumama sa kasamahan nito at non-itim na enerhiya. Si Son Jiajia naman ay napuno ng takot nang makita niyang biglang namatay ang kasamahan nito. Bigla, napansin ni Son Jiajia ang papalapit na itim na enerhiya. Sinubukan niya itong harangan gamit ang kanyang enerhiya. Ngunit ang itim na enerhiya ay tumagos lamang sa kanyang kamay. Napasigaw naman sa sakit si Son Jiajia at ito ay biglang natamba. Nag-iba naman ang mukha ni Son Jiajia dahil sa lason at ito ay napatanong kung sino ba si Zufan at paano niya ito nagawa. Si Zufan naman ay agad na pumunta muli sa lokasyon ng mga bangkay at kanyang sinabi
sinabi na tanungin na lang ni Son Jiajia ang Hell King pagdating nito doon. Si Zhu Fan ay tumawa at kanyang sinabi na bumalik na sa kanya ang mga Ghost King na umatake sa mga kalaban. Lumaki ang mata ni Zhu Fan at biglang sinabi niya na return. Bigla namang umilo ang aray na kinokontrol ni Luo Yunqiang at ito ay nagtaka kung bakit naputol ang pagkontrol niya sa aray na ito. Ang mga itim na enerhiya naman ay nagsimula ng bumalik sa katawan ni Zhu Fan at ang kanyang lakas ay nagsimulang tumaas sa 7th level. Sa isang idlap lang ito ay naging 8th level hanggang sa tumaas muli ito sa 9th level na siyang ikinatuwa ni Zhu Fan. Si Zhu Fan ay napuno ng kasiyahan dahil sa walang tigil na pagkalakas ng kanyang martial arts. Si Zhu Fan ay napatigil dahil na-absorb na niya lahat ng mga kapangyarihan mula sa itim na enerhiya. Bigla, isang malakas na pagsabog ang nangyari at si Zhu Fan ay matagumpay na naabot ang gathered strength level. Si Zhu Fan ay napaisip na ang kanyang lakas ay hindi normal dahil kahit siya ay nasa normal gathered strength level, ang kanyang lakas ay 3 beses sa antas na ito. Si Zhu Fan ay naging seryoso at kanyang naisip na dahil naabot na niya ang bagong antas, oras na para gamitin niya ang mga martial arts technique. Bigla napansin ni Zhu Fan ang pagdating ng kanyang kasamahan. Si Luo Yunqiang ay agad na nagtanong kung saan nagpunta si Zhu Fan at kung bakit nawala ang kanyang kontrol sa aray. Si Zhu Fan naman ay umarte na hindi niya alam at kanyang sinabi na maaaring naubos na ang linsing na ginamit nila para paganahin ito. Si Zhu Fan ay ipinaalam din na tiningnan niya kung may nakatakas sa mga kalaban. Ngunit sa tingin niya ang lahat ng ito ay namatay na. Si Pang Yu naman ay seryosong lumapit kay Zhu Fan at tiningnan niya ito ng seryoso. Bigla si Pang Yu ay yumuko at ito ay humingi ng paumanhin dahil sa mga sinabi niya kanina kay Zhu Fan. Dagdag pa ni Pang Yu na kung gustong kunin ni Zhu Fan ang kanyang ulo ay maaari niya itong gawin. Si Zhu Fan naman ay naisip na ang bodyguard na ito ay loyal. Napaisip din siya na kung ganito lang kaloyal si Zhao Cheng ay wala siya sana sa ganitong sitwasyon. Si Zhu Fan ay hinawakan ng kamay ni Pang Yu at kanyang sinabihan nito na siya ang head guard ng Luo Clan. At si Zhu Fan ay mababang servant lamang kaya hindi niya magagawang bigyan ito ng parusa. Dagdag pa ni Zhu Fan na natalo nila ang mga kalaban dahil sa tulong ng kanilang Yang sumaya naman ang mukha ni Pang Yu at kanyang tinanong si Luo Yunqiang kung tumulong nga ba talaga ito. Mumiti naman si Luo Yunqiang at sinabi niya na natuwa naman si Pang Yu at kanyang sinabi na ngayon ay mayroon na silang malakas na kasama at ito ay si Zhu Fan. Sigaw pa ni Pang Yu na ang pagbangon muli ng kanilang pamilya ay malapit na. Si Zhu Fan naman ay nagtanong kung ano na ang susunod nilang gagawin. Si Pang Yu naman ay nagpahayag na ang plano nila ay dalhin ang kanilang Yaong Nis papunta sa Feng Kai City dahil ang anak ng Kai family leader ay nakatakdang ikasal sa kanilang Yaong. Si Zhu Fan naman ay napaisip kung makikita nga ba talaga nila ang Kai family sa Fang City. Si Zhu Fan ay tumawa at kanyang sinabi na kung gan ang susunod nilang pupuntahan ay ang Fang City. At sa isip ni Zhu Fan na maaaring mawala ang magic heart na sumpa na ito kapag ikinasal na ang kanila.